Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video is magpo-first impressions tayo sa newly released na budget smartphone ngayon ni Tecno, which is a Tecno Spark Go 1. Maganda kaya to at sulit ba? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So grabe hataw mga ka-J-Vlog, ang dami pong mga bagong labas na budget smartphones today. Isa-isay natin sila i-purchase. And yun nga, nakapag-purchase na ako ng Tecno Spark Go 1 nung 99. On the way pa lang siya, pero gusto ko na kasi agad-agad makapagbigay ng first impression sa inyo para makatulong na agad sa inyo kung nagde-decide na kayo bumili ng Tecno Spark Go 1. Pero i-ano natin yan, stay tuned, unbox, game test review natin itong smartphone na to. On the way na po yung ating review unit. And quick reminder lang, this video is hindi po to full review of first impressions, availability, price ng Tecno Spark Go 1 at ano ba agad ng salobin ko based sa kanyang specifications. Kasi pwede naman tayo agad magbigay pwede naman tayo magbigay agad ng opinion based sa specs na itong smartphone na to. Ulitin ko, hindi po to review, first impressions lang to. Unang-una, ano nga ba ang price ni Tecno Spark Go 1? So, meron siyang two variants. Meron tayong 3GB 64 and 4GB 128. The 3GB 64 ay merong presyo na 3,499. Tapos, yung 4GB 128 is merong 4,099. So, napaka-konti lang nung kanilang price difference mga ka-J-Vlog. At for me, ano lang naman go for the 4GB 128 dahil mas sulit siya. Mas magagamit nyo yung additional RAM and of course double the storage na kumbaga, and I think yan na rin yung pinakasulit din na gamitin na RAM at ROM ngayong 2024, the 128GB. So sa ganitong presyo na 4,000 pesos nakapagbigay na ng 128GB of internal storage, and yan talagang pinaka the best na so sulit naman yung RAM at ROM niya mga ka-J-Vlog sa kanyang presyo. Grabe, hataw na hataw ang mga brands ngayon. Hindi ko na alam kung ano rin bibiling ko. Parang lahat ata may bagong labas sa budget Samsung, Vivo, Oppo, Realme, Xiaomi, Tecno, Itel, Infinix na lang hindi pa naglalabas ulit. So, grabe. On the way na yung mga review units natin at first impressions muna tayo. Kung interested din kayo bumili ng Tecno Spark Go 1, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na yun mga J-Vlog agad-agad dahil mura nga to sa kanyang Shopee. Sa Shopee, kasing akin, nabili ko siya ng 3,700. Pero ngayon, pag bibili nyo siya sa Shopee, hindi na siya 9,900, is 4,199. Pero kung makita nyo, SRP is 4,099. Expect nyo na yung ganito pag sa Tecno or Itel and Infinix. Iba-iba yung kanilang presyo. Pero yan, 4,199 pesos for the 4GB 128GB of internal storage. Pero yon, mali nyo may voucher naman kayo, makuha nyo pa to ng mas mura, di ba? Tapos akala ko magiging Tecno Spark Go 2025. So ginawa nila ulit, parang binasic ulit nila yung pangalan. Bumalik sila sa una. So Tecno Spark Go 1. So meaning susunod nito 2, 3, 4, di ba? So, hindi na siya year model or malay natin meron pang year model, di ba? Kasi lumabas yung Tecno Spark Go 2024. Isang mabentang smartphone yung Tecno Spark Go 2024. Malay natin may lumabas sa Tecno Spark Go 2025, di natin sure. Pero dito pa lang sa Tecno Spark Go 1 is napakasulit ng specs na ma-offer niya. For me, the best sa kanyang presyo na 4,000 tapos 3,500. Ang chipset na is Unisoc T615. Na meron GPU na Mali G57. Ito malupit dito mga J-Vlog, yung T615, di ba? Dati sa ganitong presyo, T606, T603. Pero ngayon medyo level up, T615, mas mas mataas yung clock speed nito of course, and the GPU, Mali G57. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa Tecno, bakit naka-Go edition ito? Kung maganda naman yung chipset, maganda naman yung RAM, bakit Gino edition? Sayang naman, di ba? Kasi alam naman natin pag naka-Go edition, siguro dahil sa name, Tecno Spark Go, kaya Go edition siya. Pero sayang, sana hindi na lang nila ginawang Go edition, full Android na lang, di ba? Kasi pag Go edition, meron kasi mga limitation ng Go edition.
Kumbaga, nakadesign yan sa mga low-powered chipset. Pero yung chipset naman nito, hindi naman siya low-powered. Okay na okay naman siya for a budget smartphone with the GPU Mali G57. Na-try ko na yung T615 sa ibang brand. I think Itel P65 yon. Okay naman for gaming, mga ka-J-Vlog. Nakakapag-handle siya. At hindi Go Edition yung Itel P65, ha. Ewan ko dito sa Tecnospark Go 1. Sayang. Pero, makakapaglaro kaya stay tuned lang, i-game test natin itong Tecnospark Go 1. So meron siyang dual rear camera system at kung makikita nyo naman, nakakatawa, di ba? Nauna, yung mga Tecnospark Go is, ang kamuka is Pro Max, mga iPhone Pro Max, di ba? Ngayon, ang kamuka naman is base model ng iPhone 13, 14, and 15. Yung diagonal shape camera module na sobrang nakakatawa na yun naman ngayon yung kamuka kumbaga ng Tecnospark Go 1, mga ka-J-Vlog. And even the Itel A50C, ganyan din, diagonal. So, yan ay magiging trend ngayon siguro sa mga base model ngayon ng Tecno, Infinix, and Itel, diagonal shape na mukhang iPhone 13. Diba? Ganun naman yung design ng iPhone 13 eh. And yun nga, ang front camera niya is 8 megapixels, mga J-Vlog. And quick reminder lang, the very useful lang na camera sa rear is the main camera itself. At for me, parang marketing getup na lang yung secondary rear camera nito. Sa screen naman malaki, 6.67 inches, IPS LCD display. Resolution type is HD plus 720p by 1600 pixel. For me, daw magreklamo sa resolution. For a smartphone na 4,000 pesos, I think yan na talaga rin ang pinaka-minimum. Pero ito ang malupit. Grabe, nagulat din ako. 120Hz screen refresh rate na ang ma-offer ng Tecnospark Go 1. Wow. So, super excited na ako magamit yan dahil gusto ko na rin matry sa 4,000 pesos sa smartphone na 120Hz screen refresh rate, diba? So, yun nga sa OS out of the box, naka Android 14 Go Edition siya with iOS 14. Sa chipset, Unisoc Tiger T615 with an octa-core CPU na merong clock speed na 1.8 GHz and sa GPU na Mali G57 siya. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh na removable battery with 15-watt fast charging. So next yan mga J-Vlog, nakita nyo na yung specs, price, availability ni Tecnospark Go 1. Ayan. So yung product link na sa description box, check na lang. And eto, share ko sa inyo yung first impression ko dito sa smartphone na to. Number 1 sa display. Sa display, malaki, all goods. Punch hole, nice. 120 Hz screen refresh rate for smoother animation. Ayun na malupit. Iilan pa lang ang smartphone brand na merong 120 Hz screen refresh rate for 4,000 pesos smartphone. Na brand new, ha. Grabe, nakakatuwa naman to si Tecno na ang lulupit ng specs na ma-offer sa very affordable na presyo, kumbaga. Number 2 sa RAM at ROM. For me, the RAM at ROM, yung top of the line variant na 4GB 128 is okay. Very sulit naman. Lalo na the storage is double the storage na 128GB compared dun sa base model na 64GB. Napakaunti lang ng difference and I think go for the 128GB. Next is yung design. The design is very eye-catching, very intriguing, at panigurado pag ginamit nyo to sa labas, medyo malayo yung sighting nyo, di ba? Akalain nyo siguro nasa iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15. Kasi diagonal shape. Let's face it, pag nakita kayo ng diagonal shape camera module, lang una talaga mapapansin nyo or unang iisipin nyo is iPhone yan. Even the triple rear camera setup na ganito, iPhone ang may signature niyan. Kaya, yun nga, mukha siyang iPhone, to be honest. Na for me, very eye-catching sa mga ibang consumers. Next is yung battery. The battery is malaki, 5,000 mAh, 15-watt fast charging. Good thing na 15 watts. Hindi nila 10 watts kasi sobrang sakit sa ulo ng 10 watts. 15 watts, medyo ma-accept ko naman kasi maganda rin naman yung specs na ma-offer na itong smartphone na to. Lalo na kasi hindi na ako magreklamo dyan. Grabe, presyo, 3,500, 4,000. Tapos, magaganda yung specs. As long as fast charging, okay naman yan, mga J-Vlog. At ito pang malupit dito sa smartphone na to. Grabe, jump pack eh. Dual stereo speakers pa. Iilan ulit sa ganitong brands. Iilan lang sa mga smartphone brands ang nag-o-offer ng dual stereo speakers sa napakamurang halaga, mga J-Vlog. So, sa full review natin, tetest natin lahat naman yung Tecnospark Go 1. And again, abangan nyo na lang po yung full review, game test, and yung unboxing natin sa Tecnospark Go 1. At kung interesado kayo dito sa napakalupit na budget smartphone na to,
kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link niyan sa description box.